Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasalamat sa pagsapit ng karawan ni Maricel Cabales. Pasalamat ng Dantes and Salas family. Pasalamat sa pagsapit ng karawan ni Chadora Madigal, Felinga, Sonia Trane and family. Para sa maagap na kagalingan ni Lay May Garcia o Ocor, Bibiana Guerra at Santiago Guerra, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Gregorio Ayala Sr., Virgilio Maniego, Benjamin Pedraza, Eduarda Samonte, Mauricio Madigal, Dominador Ramada Sr., Fausto Granada, Sani Bencito, Erlinda Leticia Yambao, Jerry Villaverde, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang walang nakaalaala. Ngayon po, tayo po ngayon ay sa araw ng Biyernes, nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang gabi po. Magandang gabi po naman, Father. Pakisabi naman po sa inyong katabi. Yun. First day of April, di po ba? Ano yung first day of April nga? Ha? Araw daw ng mga sinungaling? Ganun ba yun? Dapat din ba natin ipagdiwang ito? Hindi po. Wag naman sana. No? Wag naman sana. Kailangan, or tayong lahat, kailangan natin magpakatotoo dahil wala naman tayong maitatago sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos ay laging totoo sa atin. Sana naman ay maging totoo tayo sa ating kapwa. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon sa mga pagkakataong hindi pa rin natin siya kinikilala at hindi pa rin tayo nagtitiwala sa Kanya ng taos-puso. Hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawang-gawa sa atin ay mababang-mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at pinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukan nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto'y hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Magsitayo ang lahat. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin?" Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman kilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa mga araw na ito, ng linggo na ito, lagi po nating naririnig ang Ebanghelyo at lagi po nating nakikita na pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na siya ay galing sa Ama. Na siya ay hindi galing dito sa lupa, kundi siya ay galing sa langit. Lagi niyang pinapatunayan sa atin na siya at ang Ama ay iisa. Ngunit, ang mga nakakilala sa Kanya, yung mga kababayan niya, nakikita nila, kaya nga sinabi nila dito sa ating Ebanghelyo, kung darating man ang Mesiyas, dapat hindi natin alam kung saan ito nagmumula. Itong taong ito, sinasabing si Jesus, ay alam nila kung ano ang pinagmulan, saan nagmula. Kaya, nandyan pa rin yung agam-agam nila, yan pa rin yung pagdududa nila. Dahil kilala nga nila nga si Jesus, no? So, ngayon mga kapatid, mayroong kantang sinasabing Coward of the County, no? Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Cause it is not your week if you turn the other cheek. My son, you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. No? Son, you don't have to fight to be a man. Pero may sagutin yan ang son, ano? I promise you, Dad, not to do the things you've done. I walk away from trouble if you can. Because, ano ba yun? Sometimes, I have to fight to be a man. Diba? Ganyan yung sagot ng anak sa ama. Pero dito, pinapakita po sa atin ng ating Panginoon kung gaano talaga kaganda ng kanyang loobin, kabuti ng kanyang puso. No? Lagi po niyang iniiwasan ang gulo. Kailangan niyang sabihin ang totoo, kailangan niyang ipaliwanag ang katotohanan, kailangan niya magpakatotoo. No? Yun nga lang, kadalasan po, iniiwasan talaga niya ang gulo. Sa atin naman, kung titingnan natin, tingnan mo ang sarili mo, no? May mga familiarity na, sabi nga sa familiarity breeds contempt, ano?
Kaya kung ano man ginagawa ng isang tao na kilala mo na, magdududa ka kaagad. Pag sinabi halimbawa ng isang magnanakaw, no? Sabihin na, huwag kayong maging korap, huwag kayong magnakaw. Agad sabihin mo, di ba, tingnan mo kung sino nagsasalita. Kung ikaw ay isang ama, lasinggero, dala-dala mo yung bote ng, iwan ko anong iniinom mong alak, no? Tapos sabihin mo sa iyong anak, ikaw anak ha, pakinggan mo ako, huwag kang maglalasing. Huwag mong sayangin ang iyong buhay sa paglalasing. Maniniwala ka ba sa kanya? Mahirap, di po ba? No? Mahirap paniwalaan. Dahil nakikita naman natin na hindi nagbibigay ng magandang halimbawa. No? So una-una talaga, action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Sana tanggapin din natin yun. No? Tanggapin din natin yun na napakaganda talaga pag mayroong consistency. No? Yung pagiging consistent natin, kung ano yung sinasabi natin, kung ano din yung ginagawa natin, at kung lalong-lalo na kung ano yung nasa puso natin. Tama na yung pagiging sobra nating pagiging mapagpakunwari. No? Tama na yung maskara. Di ba tayo nga may mga maskara na nga tayo, mga face mask pa nga tayo. No? Pero mas may malala pa sa face mask na ito. Yun yung tinatawag nating pagiging mapagkunwari natin. No? Sana maging totoo naman tayo. Maging totoo tayo sa ating puso, maging totoo tayo sa ating mga salita, maging totoo tayo sa ating mga ginagawa din po. Dahil yan ay masasabi nating wala tayong maitatago. Wala tayong masasabi nating baka one day ma-discover nila. No? Kasi kadalasan po mga kapatid ko kay Kristo, maraming beses sa buhay natin, ang dami nating tinatago dahil ayaw natin na i-reveal kung sino talaga tayo dahil may takot tayo na hindi tanggapin ang tunay nating pagkatao. Pero yun nga ang sinasabi, will you be pleased? Magugustuhan mo ba kung ang mamahalin ng isang tao ay hindi yung tunay mong pagkatao? Kaya mo ba yun? Mag-asawa ka? Mag-aasawa ka pagkatapos how many years saka mo lang ipapakilala kung anong tunay mong pagkatao? No? Kaya kadalasan maririnig natin, hindi itong pinakasalan ko ah. Parang iba itong pinakasalan ko. Iba yung pinakasalan ko, iba to ang tao ngayong ito. Ipaano na lamang natin yun? No? Paano maging totoo ang ating panalangin kung tayo mismo niluluko natin ang sarili natin? Yes, familiarity breeds contempt, pero kailangan po natin magpakatotoo. Dahil pagtanggap ng tao sa atin, sa tunay nating pagkatao, mas okay pa yun. No? Kesa tanggapin ng isang tao ang pagkatao natin na hindi naman totoo. So mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakilala sa atin ng tunay niyang pagkatao. Nanghahamon din po siya sa atin. He also challenges us to be true, na magpakatotoo din po tayo. Dahil sa pagpakatotoo natin, diyan tayo nagiging malaya. How many times, mga kapatid, na lagi po nating hinahanap ang psychologists, lagi tayong naghahanap ng kung sino-sino pa, no? Para matulungan tayo na ipahayag ang tunay nating pagkatao. For how many years, paano mong naitatago ang tunay mong pagkatao? No? Pero una muna, dapat kilalanin muna natin ang sarili natin. Sino ba tayo? Ano bang ginagawa natin dito sa mundo? Kilala ba tayo ng Diyos? Kilala ba natin ang sarili natin? Dahil kadalasan po, pag hindi natin talaga kilala ang sarili natin, hindi din natin kilala ang ibang tao, napakadali po nating maging judgmental. Alam na po ninyo yung istorya ng tatlong yung tatlong bulag.
Yung 3 bulag daw, gusto nilang makilala ang isang elepante. Narinig niyo ba yung istorya na yan? Hindi pa? 3 bulag. Gusto nilang kilalanin ng elepante. So, ang isang bulag po, lumapit sa elepante. Tapos, ang hinawakan po niya ay ang buntot ng elepante. So, sabi niya, ay, ang elepante pala ay parang ahas. Kasi yung hinawahawakan niya no? So sabi niya, ang elepante pala ay parang isang ahas. Yun, sinabi niya sa iyong mga kasama, no? Oh, alam ko na, ang elepante ay parang isang ahas. Ang pangalawa naman ay lumapit sa elepante, hinawakan po niya yung katawan ng elepante, tapos sabi niya, hindi, sinungaling ka eh. Ang elepante ay parang isang napakalaking wall. No? Ang tawag dyan, yung dingding, no? O pader. Para magaspang na napakalaking pader. Hindi parang ahas yun. Hindi, ito, hinawakan ko, parang isang pader. Tapos yung isa, tingnan nga natin, no? So hinawakan din naman niya ang elepante. Ang nahawakan po niya, sabi niya, mga sinungaling kayong dalawa. Ang elepante ay parang isang pamaypay dahil nahawakan po niya ang tenga ng elepante. So para sa kanya yung dalawa mga sinungaling. No? Pero para naman sa nakahawak sa buntot, sinungaling din yung dalawa. Why? Iba-iba ang pagkakakilala nila sa elepante. Ang istorya po, ang the moral of the story, tapos na po yung istorya niya, kalimutan na natin. Makinig lang tayo. What is the moral of the story? May nakikita tayong isang side lang ng tao. Yun lang ang pagkakilala natin sa Kanya. Pero hindi iyan ang kabuuan ng isang tao. Kaya, don't be judgmental. Huwag mong sabihin na kilala mo na ang isang tao. Isang araw lang kayo nagkasama, sabihin mo kilala mo na ang isang tao. Yung ulo lang niya yung nakita mo, no? Sabihin mo kalbo na kaagad. Tutubo pa yan. Makakabuhok din yan. No? Huwag mong sabihin, ang Paris priest namin ay kalbo. Dahil baka sa 3 buwan, no, tutubo ang buhok niya. O, paano ngayon yan? Hindi na naman kalbo yung Paris priest. No? So, sa pagkilala ninyo, isang side lang niya ang nakikilala ninyo. Don't be judgmental. No? So, isang beses lang nagsalita ng ganito, sabihin na kagad, ganyan talaga ang tao na yan, makasarili. No? Ay hindi ka lang pinagbigyan ng isang araw lang, sabihin na kagad, napakadamot ng tao na yan. No? So, don't be judgmental dahil hindi natin nakikilala ang kabuuan ng isang tao. Kaya, mga kapatid, alalahanin natin ito. Si Jesus ay nagpakilala pero hindi pa rin siya tinanggap dahil hindi nila kilala ng lubusan si Jesus pero hinusgahan na nila si Jesus. At yan ang lesson din po para sa atin. Huwag po nating husgahan ang isang tao dahil isang side lang niya ang ating nakikita. Don't be judgmental. Kailangan makita natin ang tao ng may mata ng isang Kristiyano tulad ng pagtingin sa atin ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan sa ating paglalakbay sa buhay,
Idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay at pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pangsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apittukha ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob
ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kami Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Yung galing po sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagpaalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, Siya pong ating Panginoong Kristo, ang totoo sa atin, nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong banal at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapari kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. So mga kapatid, ipagdasal po natin ang lahat ng mga participants para sa ating Lenten Recollection na magaganap bukas. At ipagdasal din po natin ang mga youth natin, no? Mga kabataan natin na bukas meron din po silang lakad panalangin, no? Lakad dasal ba yun o lakad panalangin? Basta maglalakad sila, magdadasal sila. No? So sa the whole vicariate po yan ng Santo Niño, no? So mga youth natin may sila activity bukas. Manggagaling sila sa San Pablo Apostol. Iwan ko kung saan yan. Punta sila ng Santo Niño Shrine. Tapos mag-end yung lakad nila sa Binondo. Doon magkaroon ng confession, talks, misa. No? So ipagdasal po natin ang ating mga kabataan. Amen? Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, Jesus, sa iyong inan ang buhay namin, iyong iniligtas. Bubuksan ang puso at isipan na ang biyaya mo ay makamtan. Salamat, Jesus. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.